Hello guys! Welcome back to Alex Hub channel. Sa video tutorial na ito, pag-uusapan natin ang wiring diagram at coding ng isa sa mga functional features ng ating Advanced Smart Robotic Car Kit, ang 2WD Obstacle Avoiding Car. So ano nga ba ang kayang gawin ng 2WD Obstacle Avoidance? Basically, gamit ang ultrasonic sensors, kaya nitong mag-detect ng obstacle sa harap ng robot car. Kapag may na-detect itong object or harang, automatic itong iiwas sa pamamagitan ng pagliko o paghinto depende sa program logic. This is super useful kung gusto mong i-develop ang car na semi-autonomous, meaning kaya niyang gumalaw at umiwas sa obstacles kahit walang manual control. Kaya naman kung handa na kayo, tara, simulan na natin. Mag-start na tayo dito sa wiring diagram ng ating project. Itong mga components na nakikita nyo sa fritzing diagram ay naka-orient based sa actual hardware setup. Ibig sabihin, kung paano natin sila ini-layout dito sa diagram, ganun din dapat ang pagkakaayos sa physical build para hindi nakakalito pagdating sa pag-wire. Dito, meron tayong Arduino Uno na may sensor shield para mas madali at organize ang pag-connect ng mga components natin. Nandito rin ang L298N motor driver na siyang magkokontrol sa ating dalawang DC motors. Ito naman ang magpapaikot sa dalawang gulong ng robot. May servo motor din tayo na ginagamit para i-adjust o i-control ang position ng isa sa pinakamahalagang components ng robot, ang ultrasonic sensor. Para naman sa power supply, gagamit tayo ng dalawang 18650 batteries kasama ng battery holder. Kakailanganin din natin ng barrel jack para i-connect ang power sa board at syempre isang switch para madali nating ma-on at ma-off ang buong system. So, unahin natin yung red wire o yung positive terminal ng battery. Dadaan muna ito sa switch para tayo ang may control kung kailan bubuksan o papatayin ang power ng system. Pagkatapos ng switch, tsaka pa lang ito i-connect sa positive terminal ng barrel jack. Samantalang yung black wire o yung negative terminal ng battery, diretso na agad sa negative terminal ng barrel jack. Kapag naisaksak na natin ng barrel jack sa Arduino Uno, doon na siya masusuplayan ng power mula sa batteries. Bukod pa dyan, yung 12 volts input ng motor driver natin ay nakakonect din diretso sa positive terminal ng barrel jack. And also, yung ground ng motor driver ay nakakonekta sa negative terminal ng barrel jack. Ibig sabihin, parehong si Arduino Uno at si motor driver ay nagsha-share ng iisang power source, yung galing sa ating 18650 batteries. Ngayon, punta naman tayo sa motor connections natin. Para sa L298N motor driver, ang out1 at out2 ay nakakonekta sa left DC gear motor. Samantalang ang out3 at out4 naman ay nakakonekta sa right DC gear motor. Sa setup na ito, maiko-control natin ang direksyon at galaw ng bawat gulong ng ating robot car, depende sa code na i-upload natin mamaya. Next, punta naman tayo sa control pins ng ating motor driver. Dito, ikinonekta natin ang mga IN pins ng motor driver papunta sa Arduino Uno gamit ang sensor shield. So, si IN1 ay nakakonect sa GPIO5, si IN2 sa GPIO4, IN3 sa GPIO3, at IN4 sa GPIO2. Sa pamamagitan ng mga control pins na to, makokontrol natin ang takbo ng bawat DC motor, kung aabante, aatras, o liliko. Depende sa instructions na ibibigay natin sa code. And then, para naman sa 5 volts input ng ating motor driver, nakakonect ito sa V-pin ng ating Arduino Uno sensor shield. Ito yung power supply na galing mismo sa Arduino board. Ngayon, sa servo motor naman tayo, yung VCC at ground niya ay diretsong nakakonect sa VCC at ground ng sensor shield para mas stable ang power supply. Yung signal wire naman nakakonekta sa GPIO10 ng Arduino sa sensor shield. And para naman sa ultrasonic sensor, ang ground at VCC niya ay nakakonekta rin sa sensor shield para sa power. Yung trigger pin ay nakakonect sa A0 at yung echo pin naman ay sa A1 ng Arduino sa sensor shield.
Sa ganitong setup, kaya natin mag-send at mag-receive ng ultrasonic signals para ma-detect ang obstacles. So ayun guys, na-discuss na natin ang ating full circuit diagram from power setup hanggang sa connections ng ating servo at sensor. Kaya naman this time, dumako naman tayo sa ating code. Okay guys, now that tapos na tayo sa wiring diagram, this time i-explore naman natin ang source code na nagpapatakbo sa ating 2WD obstacle avoidance robot. Bibigyan ko kayo ng step-by-step explanation ng importanteng parts ng code, pati na rin kung paano natin i-install ang mga required libraries para gumana ito ng maayos. Unang-una, may dalawang importanteng libraries na kailangan natin i-install sa Arduino IDE para gumana ang project na ito. Isa na dito ang NewPing library para makuha ang distance data gamit ang ultrasonic sensor at syempre ang ating servo library para makontrol ang movement ng servo motor. To install this, buksan ang Arduino IDE, pumunta sa Sketch, Include Library, Manage Libraries, and then dito, isearch ang NewPing by Tim Eckel at Servo by Michael Margolis. Parehas natin silang i-install dito sa ating Arduino IDE. At dahil tapos na tayo sa ating mga kailangan na libraries, dumako na tayo sa ating mismong code. So dito, sa taas ng code, i-include natin ang dalawang libraries para sa ultrasonic sensor at servo motor. Tapos, dito naman sa part na ito, dito natin dinedefine ng mga constants. So, ang trig pin at echo pin ay para sa ultrasonic sensor. Ang max distance ay ang maximum na madedetect ng sensor in centimeter. At ang safe distance naman ay kung gaano kalapit ang obstacle bago umiwas ang robot. And then dito naman, dito tayo gumawa ng dalawang object. So ang sonar, ito yung object para sa ultrasonic sensor gamit ang NewPing library. At si MyServo naman ay para sa servo motor gamit ang servo library. Next, gumamit tayo ng array para sa mga motor pins. Ang motor left ay pins para sa left DC motor at ang motor right ay pins naman para sa right DC motor. And then, dito naman, nag-declare tayo ng tatlong integer variables, ang distance para sa direct reading ng ultrasonic sensor at ang distance left at distance right. Para sa sukat ng distansya kapag tumingin sa kaliwa at kanan ang servo. Next, dumako naman tayo sa ating setup function. Dito natin nilalagay ang mga initial settings ng ating robot bago magsimula ang loop. So dito, gumamit tayo ng for loop para iset ang 4 na motor pins as output. Ginamit natin ang array format para mas malinis at mas madali i-manage ang pin settings. Dito naman, ikinabit natin ang servo sa GPIO 10 kaya dito natin siya i-control sa buong program. Tapos, nag-send tayo ng 90-degree signal para i-center ang servo, which means straight ahead ang tutok ng ultrasonic sensor. Ang purpose naman ng 500 delay ay para bigyan ng 0.5 seconds na time para maayos bumalik sa gitna ang servo bago magsimula ang main loop. Then, dumako naman tayo sa loop function or yung main behavior ng ating robot. Dito sa get distance, kinukuha muna natin ang current distance using ultrasonic sensor. Nangyayari ito tuwing uulit ang loop. Kung may obstacle sa harap less than 20 cm, magsisimula ang avoidance behavior. So dito sa part ng code na to siya mangyayari. If may obstacle, ang gagawin ni robot ay titigil, aatras sandali, titingin sa kanan at kaliwa gamit ang servo plus ultrasonic sensor. Tapos sa part naman ng code na to, based sa resulta ng pag-scan, pipili siya kung saan ang mas maluwag na daan, then liliko siya papunta roon. At kung wala namang obstacle, tuloy-tuloy siya sa pag-forward. Next ay itong void at integer function. Ang mga void functions ay ginagamit para mag-execute ng mga actions tulad ng pag-move ng motor o pagkuha ng distance. Wala siyang binabalik na value kaya ginagamit lang sila para gawin yung mga tasks. Halimbawa, void move forward para paandarin ang motor papasulong, void move stop para itigil ang motor, and void get distance para kunin ng distansya gamit ang ultrasonic sensor. Samantalang ang int functions naman ay gumagawa ng action tapos nagbabalik ng isang number bilang resulta. Halimbawa, int look right at int look left,
Gumagalaw yung servo sa kanan o kaliwa tapos kinukuha ang distance. At ibinabalik nila yung value na yon para magamit sa decision. So that's all guys, dito na natatapos ang ating coding. After natin maayos ito, pwede na natin itong i-upload sa ating Arduino Uno microcontroller. At kapag na-upload na, let's now proceed sa testing. Kung mapapansin nyo, gumagalaw ang robot forward habang wala pang nakikitang harang sa harap. Pero once na may ma-detect ang ultrasonic sensor na object sa harapan, around 20 cm or less, automatic siyang titigil muna, then aatras ng konti para umiwas. After that, gamit ang servo motor, iikot yung ultrasonic sensor pakaliwa at pakanan para mag-scan kung saan ang mas may maluwag na daan. Kapag nakita ng robot na mas maluwag sa kanan, liliko siya pakanan. Kung mas maluwag naman sa kaliwa, doon siya liliko. Tapos itutuloy ulit niya ang pag-forward hanggang sa may ma-detect na namang harang. Paulit-ulit lang ang cycle na to habang naka-on ang robot. So dito sa ating video, kung mapapansin nyo, humahanap ng paraan si robot para makalabas siya sa ating ginawang obstacles. And ayun, nakalabas na siya. Successful na ang ating testing. Gumagana ang ating obstacle avoidance feature gamit lang ang ultrasonic sensor at servo. So that's all guys, tapos na natin i-code at i-test ang obstacle detection mode ng ating Smart Robotic Kit. Sa ibang video, ipapakita naman natin ang IR remote controlled mode at line follower mode, complete with wiring and code. So don't forget to like, comment, and subscribe para updated kayo sa mga bagong tutorials. This is Alex Hub powering up your projects. Kita-kits sa next video.